Kumusta mga ALS learners? Handa na ba kayo sa ating balik-aral ngayong araw? Kung handa na, tara, tayo na magsimula. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay nagagalak at tayo ay muling magkakasama ngayong araw para sa ating balik-aral dito sa ALS. Siguruhin na meron kayong lapis at papel para makasunod sa ating gagawing pag-aaral ngayong araw. Handa na? Ang ating balik-aral sa araw na ito ay tungkol sa Learning Strand 1, Communication Skills, Filipino, Pagbasa. Para sa layunin ng balik-aral na sanayin ang mga mag-aaral sa pagsuri at pag-unawa ng mga talata at teksto. Panuto. Basahing mabuti ang bawat sitwasyon at piliin ang pinakaangkop na pahayag sa bawat isa. Simulan natin sa unang bilang. Ang pagkikita ng mga taong dating magkakakilala kadalasan ay isang magandang pagkakataon upang makapagpahayag ng mabubuting bagay sa isa't isa. Ano ang maaari mong sabihin sa kakilalang nasalubong mo? Letter A. Matagal na tayong di nagkikita. Ang taba mo ngayon. Parang si Dabiana ang dating mo. Letter B. Akala mo ikaw lang ang kayang magbihis ng maganda. Kung kaya mo, kaya ko rin. Letter C. Galing ka ba sa sakit? Parang kulang ka sa masustansyang pagkain. At letter D. Kumusta? Wow, ang ganda ng bihis natin. Saan ba ang lakad mo? Natutuwa akong makita ka. Ang tamang sagot ay letter D. Kumusta? Wow, ang ganda naman ng bihis natin. Saan ba ang lakad mo? Natutuwa akong makita ka. Kapag tayo ay may nakita o nakasalubong ng kakilala, nararapat lamang na siya ay batiin natin sa positibong paraan. Maaari tayong gumamit ng magagalang na salita bilang pagpapakita ng kagandahan at wastong pag-uugali. Para sa ikalawang bilang, sa mga etiketa ng gamot, ang marka na expiration date 05-2021 ay nangangahulugang letter A. Maaaring gamitin ang gamot hanggang May 2021. Letter B. Hanggang 4 na buwan na lamang maaaring gamitin ang gamot. Letter C. Epektibo pa at magagamit ang gamot hanggang taong 2021. At letter D, epektibo pa ang gamot hanggang sa 5 buwang palugit. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring gamitin ang gamot hanggang May 2021. Para sa ikatlong bilang, si Marieta ay naghahanap ng mapapasukang trabaho. Sa anong bahagi ng dyaryo niya makikita ang mga patalastas ukol dito? Letter A, obituaryo. Letter B, balitang komersyo. Letter C, libangan. O letter D, anunsyo klasipikado. Ang tamang sagot ay letter D, anunsyo klasipikado. Ang anunsyo klasipikado o classified ads ay bahagi ng pahayagan kung saan makikita ang mga anunsyo para sa iba't ibang uri ng hanapbuhay, bahay, lupa, sasakyan, at iba pang kagamitang ipinagbibili. Kapag ang isang tao ay naghahanap ng trabaho, ang una niyang ginagawa ay bumili o kumuha ng dyaryo. Dahil titingin siya sa classified ads ng mga available na trabaho na ibinibigay ng mga kumpanya. Pwede ring tumingin dito ng mga kagamitang ipinagbibili. Samantalang, ang obituaryo, ang pahinang ito ay anunsyo para sa mga taong namatay na. Nakasaad dito kung saan nakaburol at kung kailan at saan ililibing ang namatay. Ang balitang komersyo naman o business section
ay bahaging ito mababasa ang mga balita tungkol sa kalakalan, industriya at komersyo. At panghuli, libangan o entertainment. Ito ang pahina ng mga balita tungkol sa mga artista, pelikula, telebisyon at iba pang sining. Naririto rin ang mga crossword puzzles, comics at horoscope. Para sa ika-4 na bilang, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nakabase sa katotohanan o facts? Letter A, mananalo siya sa eleksyon dahil siya ay taong tapat at makatao. Letter B, kapanapanabik ang resulta ng eleksyon sa aming bayan. Letter C, higit na magaling ang mga kandidato ng administrasyon. At panghuli, karapatan nating bumoto. Ang tamang sagot ay letter D, karapatan nating bumoto. Dahil ang karapatang bumoto ay nakasaad sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas taong 1987. Nakalagay sa Artikulo 5, Karapatan sa Halal, Seksyon bilang 1. Ang karapatan sa halal ay maaaring gampanan ng lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas na hindi inalisan ng karapatan ng batas, na 18 taong gulang man lamang at nakapanirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon man lamang at 6 na buwan man lamang sa lugar na kanilang bobotohan, kagyat bago maghalalan. Samantalang, ang ibang pagpipiliang sagot naman ay nakabase lamang sa opinyon dahil wala itong basihan na katotohanan o legal na basihan. Sagutin ang bilang 5 hanggang 8 batay sa sumusunod na balita. Mga subdibisyon magtulungan para sa friendship groups. Bilang tugon sa pangangailangan na mapabilis ang daloy ng trapiko sa Metro Manila, binuksan ng ilang subdibisyon sa lungsod ng Las Piñas ang ilan sa kanilang mga pribadong lansangan sa tulong ni Speaker Manny Villar. Napagkaisahan ng Homeowners Association ng 55 subdibisyon na gawing alternatibong access roads ang kanilang mga lansangan na tinaguriang friendship routes. Ayon sa balita, aling problema ang sinikap na matugunan ng mga residente ng Las Piñas? Letter A, pabahay. Letter B, basura. Letter C, batas. At letter D, trapiko. Ang tamang sagot ay trapiko. Para sa ika-6 na bilang, alin sa mga sumusunod ang isinakripisyo ng mga homeowners dahil sa kanilang ginawa? Letter A, hindi na makapaglalaro ang kanilang mga anak sa kalsada. Letter B, magiging maingay ang subdibisyon. Letter C, hindi naligtas ang kanilang subdibisyon. At letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. Para sa ika-7 bilang, ang pasya ng Homeowners Association ay isang halimbawa ng letter A, pagsasakripisyo ng iilan para sa kapakanan ng lahat. Letter B, pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. Letter C, pagbibigay galang sa batas trapiko. At letter D, pagiging isang mabuting kaibigan. Ang tamang sagot ay letter A, pagsasakripisyo ng iilan para sa kapakanan ng lahat. Para sa ika-8 bilang, anong pagpapahalaga o value ang makukuha sa balita? Letter A, pagsasakripisyo ng kaunting kaginhawaan para sa kabutihan ng lahat. Letter B, pagsunod sa batas trapiko para sa ikagiginhawa ng lahat. Letter C, paggalang sa pamahalaan para sa kaunlaran ng bayan.
At letter D, pagbibigayan sa daan para maiwasan ang sakuna. Ang tamang sagot ay letter A, pagsasakripisyo ng kaunting kaginhawahan para sa kabutihan ng lahat. May mga dumarating na pagkakataon sa ating buhay na kailangan nating magsakripisyo ng kaunti para sa ikabubuti ng nakararami. Sa balitang binasa, nakita natin na nagsakripisyo ang mga homeowners sa mga ilang subdibisyon para buksan ang kanilang mga pribadong lansangan para maiwasan ang labis na traffic sa kanilang lugar. Para sa bilang 9 hanggang 10, basahin ang patalastas at sagutin ang mga tanong. Patalastas. Ugnayan sa barangay na magaganap sa ika-28 ng Nobyembre taong 2020 sa Del Pilar Covered Court. Ito ay para sa mga barangay officials, ALS learners at mga magulang. Layunin nitong makalikha ng mga gawaing susuporta sa programa ng ALS. Para sa bilang 9, ang layunin ng patalastas ay letter A, ipakita ang mga programang pangkabuhayan. Letter B, lumikha ng mga gawaing para sa komunidad ng ALS. Letter C, magkaroon ng patimpalak para sa mga ALS learners. At letter D, magplano para sa isang pasinaya pang Pasko. Ang tamang sagot ay letter B, lumikha ng mga gawain para sa komunidad ng ALS. Para sa bilang 10, sino-sino ang mga dapat dumalo ayon sa patalastas? A. Barangay officials at mga magulang. B. Barangay officials, ALS learners at magulang. C. Magulang at ALS learners. At letter D. Barangay officials, ALS learners, magulang at mga punong guro. Ang tamang sagot ay letter B. Barangay officials, ALS learners at mga magulang dahil ito lamang ang nakasaad sa patalastas. Para sa bilang 11 hanggang 15, basahin ang buod ng maikling kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin natin ang maikling kwentong pinamagatang Sandaang Damit na isinulat ni Fanny A. Garcia. May isang batang mahirap na tahimik palagi sa kanyang klase. Ang kanyang damit ay luma na at tinapay lamang ang kanyang baon palagi. Ang mga bagay na ito ang dahilan kung bakit siya inaasar ng kanyang mga kaklase. Naiintindihan din naman ng bata ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Isang araw, biglang nagkatinig ang bata at ikinuwento niya na siya ay may 100 damit. Ikinuwento niya sa kanila ang bawat detalye ng kanyang damit. Simula noon ay naging malapit na siya sa kanyang mga kaklase. Ngunit nagsimulang lumiban ang bata sa klase. Nagtaka ang kanyang guro at kaeskwela kaya pinuntahan nila ang bata sa kanilang tahanan. Nakita nila ang sirasirang bahay ng bata. Ngunit hindi siya agad ang kanilang hinanap, kundi ang 100 damit ng bata. Nakita nila itong nakadikit sa dingding. 100 damit na pawang drawing lamang pala. Para sa bilang 11, anong pag-uugali ang ipinakita ng bata sa unang bahagi ng kwento? Letter A, maunawain. Letter B, masayahin. Letter C, mapagkunwari. At letter D, matapat. Ang tamang sagot ay letter A, maunawain. Sinasabi sa unang bahagi ng kwento na kahit ganon ang kalagayan ng bata at ganon ang kalagayan ng kanilang pamilya, ay naiintindihan niya ang mga ito at hindi na lamang siya kumikibo sa tuwing siya ay inaasar ng kanyang mga kaklase.
Para sa bilang 12. Ang kanyang damit ay luma at tinapay lamang ang kanyang baon. Ang pahayag na ito ay nagpapaliwanag sa kaisipan na ang bata ay letter A, mailap, letter B, maralita, letter C, matipid, at letter D, mahiyain. Ang tamang sagot ay letter B, maralita. Ang salitang maralita ay kasing kahulugan ng salitang mahirap. Para sa bilang 13. Sinabi niyang mayroon siyang 100 damit sa kanilang bahay. Sa anong bahagi ng kwento ito makikita? Letter A, wakas. Letter B, kasukdulan. Letter C, kakalasan. At letter D, saglit na kasiglahan. Ang tamang sagot ay letter D, saglit na kasiglahan. Ang mga bahagi ng kwento. Ito ay simula o bahagi na nagsasaad ng suliranin ng kwento, mga tauhan at tagpuan. Gitna, bahagi na naglalaman ng mga sumusunod, saglit na kasiglahan. Panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang may kinalaman sa suliranin. Tunggalian o pakikibaka ng tauhan. Ito ay maaaring pakikibaka ng tauhan sa kanyang sarili, sa kalikasan, o sa kapwa-tauhan sa kwento. Nariyan din ang kasukdulan o ang pinakamaramdaming bahagi kung saan matatamo ng tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Wakas, bahagi na naglalaman ng kakalasan. Dahan-dahang pagbaba ng daloy ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At panghuli, ang katapusan o ang bahaging naglalaman ng magiging solusyon ng kwento. Sa tanong na kung saan makikita sa bahagi ng kwento na ikinuwento ng bata na siya ay may 100 damit, ito ay makikita sa saglit na kasiglahan. Dahil kung susuriin nating mabuti, ang bahaging iyon ay nagpapakita na nararamdaman ng bata na siya ay tanggap ng kanyang mga kaklase. Para sa bilang 14. Ano ang layunin ng binasang buod? Letter A, maglahad ng isang masidhi at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan sa kwento. Letter B, mag-iwan ng kakintalan sa isip ng mga magbabasa. Letter C, ibangin ang mga magbabasa. At letter D, maglahad ng opinyon. Ang tamang sagot ay letter A, mag-iwan ng kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Bakit ito ang sagot? Ano ba ang ibig sabihin ng kakintalan? Ano nga ba ang kakintalan? Ang kakintalan sa maikling kwento ay ang mensahe o aral na nais nitong iwan sa isip ng mga mambabasa. Ang bawat maikling kwento ay mayroong mensahe na nais iwan sa lahat ng mga bumabasa nito sa pamamagitan ng kilos ng mga tauhan sa kwento. May mga pagkakataon na ang maikling kwento ay walang katapusan, kung kaya't hindi nakukuha ng mga mambabasa ang mensaheng nais nitong iwan. Sa ganitong paraan o sa ganitong pagkakataon, ang mga mambabasa ang siyang dapat magbigay ng katapusan sa kwento. Kung kaya't ang sagot natin ay mag-iwan ng kakintalan sa isip ng mambabasa. Bilang mambabasa, kayo ay binibigyan ng pagkakataon ng manunulat na isipin ano nga ba ang pwedeng nangyari sa katapusan ng kwento. Para sa bilang 15. Anong mensahe ang nais iparating ng may akda sa kanyang mambabasa? Ang kahirapan ay letter A, karaniwang estado o kalagayan sa buhay. Letter B, sagabal sa tagumpay. Letter C, hindi dapat ikahiya. At letter D,
dapat ikarangal. Ang tamang sagot ay letter C, hindi dapat ikahiya. Makikita natin na sa simula ng kwento, ang bata ay tahimik at mahiyain. Ngunit hindi nagtagal, natutunan niyang ipahayag ang kanyang sarili at talunin ang kahihiyan na kanyang nararamdaman. Nagsimula siyang magkwento sa kanyang mga kamag-aral upang matalo niya ang kahihiyan ng kanyang nararamdaman. Ito ay maaaring magturo sa atin na ang kahirapan ay hindi natin dapat ikahiya. Pagkus, ito ay maaari nating gamitin bilang sandata para mapaunlad ang ating mga sarili sa hinaharap. Okay pa ba ang lahat? Nakakasunod pa? Okay, tayo magpatuloy. Para sa bilang 16 hanggang 18, basahin ang talata at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Tayo'y magbasa. Ang saging ay pinakamasustansyang prutas na malaki ang maitutulong sa pagpapalaki ng kalamnan at katawan. Marami ang nagsasabi na ang saging ay hindi isang prutas, kundi isang uri ng berry. Ang puno nito ay maituturing na isang uri ng herb. Nagtataglay rin ito ng sustansyang tumutulong sa pagpapabilis at pagbuo ng mga nasirang tissue sa katawan. Para sa bilang 16, ano ang pangunahing kaisipan ng talata? Letter A. Ang puno ng saging ay maituturing na isang uri ng herb. Letter B. Tumutulong ang saging na mapabilis ang pagbuo ng mga nasirang tissue sa katawan. Letter C. Ang saging ay isang uri ng berry. At letter D. Ang saging ang pinakamasustansyang prutas. Ang tamang sagot ay letter D. Ang saging ang pinakamasustansyang prutas. So makikita natin ito sa simula ng talata at ito rin ang pinakatampok na kaisipan ng talata. Para sa bilang 17, anong bilang ng pangungusap ang nagpapatunay na ang saging ang pinakamasustansyang prutas? Talata bilang 1, talata bilang 2, talata bilang 3, o talata bilang 4? Ang tamang sagot ay letter A, talata bilang 1, na nagsasabing ang saging ay pinakamasustansyang prutas na malaki ang maitutulong sa pagpapalaki ng kalamnan ng katawan. Noong July 20, 2020, naglabas ng isang artikulo ang GMA News sa kanilang Facebook page na nagsasabi na ang saging ay isang uri ng berry. Ito yung larawan ng kanilang post sa Facebook. So ito ay ipinalabas sa unang hirit alas 6 ng umaga. So para makita ang kabuuang kwento sa nasabing post na ito, maaari niyong bisitahin ang kanilang Facebook page sa naturang link. So meron ding inilabas na artikulo ang Africa Check noong February 20, 2020 kung saan sinabi nila na ang banana tree, a large herbaceous plant. Ang Africa Check ay isang uri ng site kung saan pinag-aaralan nila kung ang mga artikulo na lumalabas sa internet ay may katotohanan o wala. At dito nga sa kanilang post, napatunayan nila na tama na ang saging ay isang uri ng berry dahil ito ay isang uri ng malaki herbaceous plant. Kung nais niyo makita ang kabuuang kwento tungkol sa post ng Africa Check, narito ang kanilang link. Pwede niyong puntahan. Para sa bilang 18, ano ang layunin ng binasa nating talata? Letter A, magbigay ng impormasyon. Letter B, maglahad ng opinyon. Letter C, manghikayat. O letter D, magpaliwanag.
Ang tamang sagot ay letter A, magbigay ng impormasyon. Para sa bilang 19 at 20, basahin ang pangungusap at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa bilang 19, alin sa mga sumusunod ang karapatan ng mga anak? Letter A, magkaroon ng tagagawa ng takdang aralin. Letter B, magkaroon ng yaya na siyang gagawa ng mga gawaing bahay. Letter C, magkaroon ng sapat na edukasyon at matiwasay na pamumuhay. At letter D, magtakda ng tuntuning susundin ng bawat miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter C, magkaroon ng sapat na edukasyon at matiwasay na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon ay may legal na basehan. Ito ay nakabatay sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas taong 1987. Batay sa Artikulo 14 para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya, mga sining, kultura at sports. Mababasa sa seksyon bilang 1 na dapat pangalagaan at itaguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop ng mga hakbang upang matamo ng lahat ang gayong edukasyon. Kung kaya naman, yung mga hindi nakapagtapos ng elementarya at sekundarya ay nabibigyan pa rin ng pagkakataon na matapos ang kanilang pag-aaral sa tulong ng alternative learning system. Dahil mababasa ninyo sa saligang batas na ang lahat ng mamamayan ay may karapatang makapagtapos ng pag-aaral. Ito ay karapatang ibinigay ng Estado. Malinaw? Para sa bilang 20, anong mabuting ugali ang makukuha sa patalastas na ito? Hating kapatid ang bili ni inay. Hatiin ang mamon, pati ang monay. Ensaymada ay dapat na pantay-pantay. Laging isipin ang mahal sa buhay. Letter A, pagtitipid. Letter B, pagbibigayan. Letter C, pagkakaisa. At letter D, pagtutulungan. Ang tamang sagot ay letter B, pagbibigayan. Para sa bilang 21 hanggang 23, pag-aralan ang reseta at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang resetang ito isinulat noong October 23, 2019 ni Dr. Gary Garcia, license number PR12421, Makati City. Pasyente, Mrs. Jocelyn Rodriguez, 20 Renaissance Street, Santa Ana, Manila. Para sa kanyang gamot, paracetamol, 12. Uminom ng 2 tabletas tuwing ika-4 na oras. Lagda, Dr. Reyes. Para sa bilang 21, batay sa reseta, sino ang may sakit? Letter A, si Dr. Gary Reyes. Letter B, Ms. Jocelyn Rodriguez. Letter C, ang mga taga Santa Ana. O letter D, ang anak ni Jocelyn. Ang tamang sagot ay letter B, si Mrs. Jocelyn Rodriguez. Para sa bilang 22, ilang tableta ang dapat inumin sa bawat takdang oras ng pag-inom ng gamot? Letter A, 1 tableta. Letter B, 2 tableta. Letter C, 3 tableta. O letter D, 4 na tableta. Ang tamang sagot ay letter B, 2 tableta. So, dapat siyang uminom ng 2 tableta kada ika-4 na oras. Para sa bilang 23, ilang tableta ang dapat inumin sa loob ng isang araw? A, 6. B, 8. C, 10. O letter D, 12. Ang tamang sagot ay letter D, 12. Kung natatandaan nyo yung resetang nakasulat kanina, nakalagay doon, paracetamol
number 12. Bakit? Kung ilalagay natin sa mathematical sentence, meron tayong 24 na oras, 24 hours sa isang araw. Hahatiin natin ito sa 4 dahil ang sabi ng doktor, kailangan uminom ni Ginang Rodriguez ng 2 tabletas every 4 hours. So, ang lalabas na sagot ay 6. So, sa isang araw, 6 na beses siyang iinom ng gamot. Pero, yung 6 na beses na yon, imumultiply natin siya sa 2. Dahil ang sabi, 2 tableta kada ika-4 na oras. Kaya magiging sagot ay 12 or 12. Nakuha? Okay. Para sa bilang 24 at 25, basahin ang talata at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Si Elmo ay 26 taong gulang at nakatira sa isang inuupahang kwarto kasama ang asawa at 2 anak. Naghahanap siya ngayon ng bagong trabaho dahil itinaas ang boundary ng pinapasadang jeep na 1.5 taon na niya minamaneho. Sa kanyang paghahanap, nabasa niya sa pahayagan ang patalastas na ito. Wanted, family driver, 24 years, experience, preferred stay-in, quarters provided if married. Call 555-1836 between 1 to 5 p.m. weekdays. Para sa bilang 24, ayon sa anunsyong ito, ang driver na kukunin ay A. Maaaring may asawa o wala. B. Kailangang walang pamilya. C. Kailangang walang asawa. At letter D. Kailangang may asawa. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring may asawa o wala. Para sa panghuling bilang, kapag natanggap na driver si Elmo, siya ay A. Magre-report lamang kapag siya ay kinakailangan. B. Maaari siyang umuwi kapag Sabado at Linggo. Letter C. Maaari siyang umuwi pagkatapos ng trabaho. O letter D. Kailangang tumira siya sa bahay ng kanyang amo. Ang tamang sagot ay kailangang tumira siya sa bahay ng kanyang amo. Tandaan, sa pagsagot ng mga katanungan tungkol sa pagbasa o reading, kinakailangan na alalahanin natin ang mga sumusunod. Una, basahing mabuti ang panuto sa bawat tanong. Ikalawa, unawain ang binabasa. At ikatlo, tignang mabuti ang mga pagpipiliang sagot at piliin ang pinakawastong kasagutan. Kung hindi naman natin naunawaan ang binasang talata o teksto sa unang pagbasa, maaari natin itong ulitin nang sa gayon ay maunawaan natin ng lubos ang ating binabasa at makapili tayo ng pinakawastong kasagutan. Kumusta ang balik-aral? Pinabati ko kayo dahil muli kayo ay nakatapos ng isang balik-aral ngayong araw na ito. Marami ba kayong tamang sagot? Mahusay! Maaari niyong balikan ang video na ito para mapag-aralan ulit ang mga tanong at sagot sa video. Ngunit, paalala, ang mga tanong na lumabas sa video na ito ay hindi ang aktwal na tanong na maaaring lumabas sa exam. Ito ay bilang paghahanda lamang at pagsasanay para sa darating nating exam sa ALS. Malinaw? Kung may natutunan kayo sa video na ito, pwede nyo i-like, pwede nyo i-share, at subscribe. And always hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating review. Muli, ako ang inyong mobile teacher, si Teacher Marian, na nagsasabing sa ALS may pag-asa. Paalam mga ka-ALS, mag-ingat tayong lahat!